Travel records nila na halos 200 beses na silang nag-abroad ng magkasama. Pero muling iginiit ng kampo ni Mayor Go na pinay ang kanyang ina at hindi si Wenilyn. Nung tinanong ko siya, hindi rin niya hindi rin niya ma-comment kung sino niya. Pero definitely hindi niya nanay yan. Para magkaalaman na, dapat ipatawag na lang daw sa Senado si Wenilyn. Handa rin daw humarap ang ama ni Mayor Alice kung ipatatawag ito ng mga senador. Palaisipan para sa marami ang totoong pagkatao ni Bamban Mayor Alice Go dito sa farm na ito sa Barangay Virgen de los Remedios sa Banban Tarlac siya lumaki. Pero hindi ito pwedeng pasukin sa ngayon dahil sa biosecurity measures o nagkasakit umano ang mga hayop sa loob. Aba, biglang may mga nagkasakit na mga hayop sa loob, mga kababayan. Ano po? Matindi itong sila Mayor Alice Go. Ayan nga po, mga kababayan. Sana sa susunod na hearing, maipatawag na po yung tatay at yung nanay. Malaman na, magkaalaman na talaga, di ba mga kababayan? Dahil nga po dyan, sa nangyayari at dyan sa usapin na Mayor Alice Go, mga kababayan, na kumbaga, marriage certificate, birth certificate, hindi makita lahat, mga bossing. Mukhang pati po PSA, mababalasa ho, mga kababayan. Ito po, pakinggan natin, yung balita po, no? Yung balita o yung pakikipanayam po kay Senator Win Gatchalian, mga kababayan. Asan ba yan? Ito ha. Papakita ko lang sa inyo. Ito. Po ninyong information about Yan. Teleradyo, serbisyo. Papakinggan po natin yan, mga kababayan. Siyempre, baka ma-copyright na naman tayo. Pakinggan na lang natin ng hindi sila nakikita, okay? O, game. pag-usad ng Senate investigation, ano po, yun hong pruweba na meron so far kayo sa ngayon na posible na Chinese din palang ina ni Mayor Go, ano magiging epekto po sa kanya nun, sa kanyang citizenship, kung sakasakali? Bago ko sagutin yan, Mayor dahil nakita ko nga sa address niya na nanirahan siya daw dito sa Valenzuela. Opo. So, nagtanong-tanong ako sa mga nakapaligid dahil actually parehong street sila sa street namin. Okay, kaya madali naman magtanong-tanong. Opo. At marami akong natanungan na ipinakilala nga itong si Wendy or yung kanyang English name ay Winnie bilang kanyang ina. Mimi? Ano daw? Ano English name? Ulitin ko nga ng konti. Ano English name? Mimi? Tama ba ako ng pagkakarinig? Sila sa street namin. Kaya madali naman magtanong-tanong. Opo. At marami akong natanungan na ipinakilala nga itong si Wendy or yung kanyang English name ay Winnie bilang kanyang ina. Winnie, At may ilan din ako nakausap na pare-pare. Siyempre mga bossing, chief amo sir, kapag kayong mga ganyan, kahit pa paano, proud ka naman sa nanay mo, di ba? Mahirap itago ng mahirap itago yan. Madudulas at madudulas ka. No? Na talaga naman kung ano yung katotohanan, madudulas ka. O ito yung nanay ko, ganito, si Winnie. So sa madaling salita, mga bossing, iniimbento lang ho nila yung pangalan ng isang Pilipina daw po na nakasulat doon doon sa sinasabi nila sa Senado na kanyang nanay Pilipina daw po. Naku, mukhang malilintikan na ito. Palapit na ho ng palapit ito. Winnie lang para ang malapit sa Rubilin. Si Teacher Rubilin. Pareho yung kanilang storya pero hindi sila magkakilala. May mga nakausap rin ako nagtrabaho sa kanila dahil nga rumenta sila ng warehouse dito sa Valenzuela at mayroon silang mga trabahador. Opo. So, mayroon mga nakausap kaming trabahador na nagsasabi na ito nga si Winnie o si Wenny ang ipinakilalang ina ni Alice Go. So, ang tingin ko, ito yung kanyang totoong biological mother. Ayun. At kung yan ay totoo, at kaya nga ang bukod tanging paraan lang na malaman natin kung totoo ito ay magpa-DNA test silang dalawa. Si Winnie. Ayan, malalaman na ho mga kababayan. Kasi nung una, mga boss chief amo sir, madami nag-request, pa-DNA. Kaso, yung sinasabi, yung tinutukoy na ina, mga kababayan, wala nga, hindi nga mahagilap at hindi daw niya nakasama.
mga bossing. So ngayon, eto, meron nang naimbestigahan at may lumalabas na sa investigasyon ni Senator Win Gatchalian, mga bossing, na hinihinala na nanay ni Mayor Go, DNA, pag magkakasama sila at pagkapare-parehas ang resulta, dapat po makulong yan. Ano ho? Dapat po may kalagyan yan. Hindi pwedeng deportation lang. Sa ibang bansa, hindi papayag ng ganyan ho yan, mga kababayan. Kailangan ano yan. Malongko ho yan, mga bossing. Tuloy natin, ha? May DNA na. At si Alice Go. At yun nga ang hamon ko sa kanilang dalawa, o Opo. kay Mayor Alice, na magpa-DNA test para Okay? malaman kung totoo o hindi. Yun po At ba? Ito, ano to, tanong talaga to. Hindi ko talaga alam. Baka mamaya kasi is pwede silang tumanggi sa pagpapa-DNA or talagang mauobliga sila ng Senado na magpa-DNA. Ano, pero kumbaga talagang tanong 'yan. Hindi ko talaga alam kung pwede silang obligahin na magpa-DNA o may karapatan silang tumanggi sa pagpapa-DNA, mga bossing. Siyempre, kapag kayong medyo tumanggi yan, kung talagang hindi nyo iisipin ng mamamayang Pilipino, talagang may tinatago itong mga ito. Ano ho? Baka yung teacher Rubilin daw, nakasama niya lumaki sa farm. Di ba? Si teacher Winnie pala, mga kababayan. Kailangan ng court order, pa-DNA. Sabi ni Angela Hero, 554 ano ba yan? 544 likes, 1,200 viewers. Ayan. Nida Aguilar, shout out sa iyo. Tuloy. kung totoo nga ang Chinese yung kanyang ina, Oo. yung kanyang birth certificate magiging invalid o hindi magiging tunay. At Correct. Sabi ni Roberto Robles, paano kung parehong in-check pero pero sa Pilipinas pinanganak, Pinoy na siya. Hindi po ganoon sa atin. Sa Estados Unidos, ubra yun. Ano? Pag pinanganak ka sa Estados Unidos, pwede kang maging American citizen or American citizen ka. Pero kapag pinanganak ka sa Pilipinas, ang tatay mo at nanay mo ay ibang lahi o in-check ka. By blood po sa Pilipinas. Ano ho? Hindi po kagaya ng Estados Unidos na pag pinanganak ka doon, US citizen ka. By blood po. Bloodline ang tinutukoy, no? Sa citizenship sa Pilipinas. Tuloy. kung yan ay mai-invalid, sunod-sunod na, no? Dahil maraming application, maraming dokumento ang pinagmulan nitong birth certificate. Isa na dyan, yung passport. Pangalawa, yung certificate of candidacy niya nung siya ay kumandidato. Lahat na yan. At yun ho bang Wenyi or yung Winnie sa English na name ay may idea pa kayo kung nandito pa siya sa Pilipinas? Magandang tanong yan. Wala pa kaming alam kung nandito siya o hindi. Pero nasabi ko nga sa isang interview na isa rin sa mga Baka kasama ni yung tatay ni Angelito Go na doon sa China, no? kumbaga nagbigay sa akin itong pag-aanalisa o itong conclusion ay yung out of the 14 companies na pagmay-maari ng Go family, 7 ay nandoon si Wenyi. At nakita rin namin yung flight records niya, lumalabas almost 140 times bumiyahe yung kanyang ama na si Guo Jiangjong at si Wenyi. So, Magkasama, di ba? Hindi naman pwedeng sekretary ng kanyang ama lang yan. Mga bossing, siyempre, alam mo na, kabiyak yan. Ako, makikita nyo doon sa record ko. Ano ho? Sa record ko, papuntang China. Papunta ng Hong Kong. Sa June 30. Makikita nyo po, siyam na vlogger yan. Ay, ano ba yung sinasabi ko? Layo na. Ang layo na. Siyam na vlogger daw na papupuntahin ng religious group, sabi ni Ninyo Barsaga, mga kababayan. Saka na natin pag-usapan, ayan, ano? Ay ako, mga kababayan, makikita nyo kung sakaling i-request, no? Yung mga travel ko, karamihan nung talagang travel at lagi, yung misis ko, syempre. Di ba? Tuloy. aking parang nakikita kong larawan ay
dahil family business sila, 'di ba? Normally pag family business, yung anak mo, asawa mo, lahat incorporators ng Opo. company mo. Opo. Normal yan dito sa atin, basta negosyo, family business, lahat kasama sa dokumento. At madalas silang bumiyahe bilang mag-asawa. Ewan ko kung kasal o hindi, no? Pero bilang partner, madalas silang bumiyahe. Kaya parang nagtutugma-tugma itong mga circumstantial documents na parang lumalakas yung teorya na itong si Wenny o si Winnie sa English ay ang kanyang ina. Winnie the Pooh! Winnie the Pooh! Anak ni Mayor Go. De, joke lang po, mga kababayan. Ano? Talaga naman kapag ginamit mo yung iyong common sense, mga kababayan, makakabuo ka ng mga ganitong teorya ho eh. No? Makakabuo ka ng mga ganyang teorya ho, mga kababayan, na talaga, ay, baka talagang yun ang nanay at tatay, family ni Alice Go. Oh, Diyos ko po, Lord. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na hearing? Kasi ang alam ko, susunod na hearing po sa Senado, executive hearing po, mga kababayan. Kumbaga sila-sila lang ho. Oh. Meron ho bang susunod pang hearing at posible bang kasama sa magiging resource person o ipatatawag na resource person yung Winnie o si Wenyi o kaya yung tatay? Pag-uusapan namin ito sa committee, no, dahil ang aming kung matatandaan natin, ang original focus natin ay yung Pogo. Opo. No? At pag-uusapan namin mabuti kung siya ba ay pwedeng maging resource person, kasi itong hearing lahat resource persons, no? At kung siya ba ay makakatulong o makakapagbigay ng impormasyon para Sorry mga boss, sorry. Siguro tingin ko pagkatapos ng investigasyon na ito, ang didiin dito mismo ang ang NBI, no, yung binabanggit nga ng Department of Justice na kumbaga pag nag-request ang Senado na mas malaliman pa kasi merong mga umaharang eh. Pag iniimbestigahan nyo, dumiin na kayo ng dumiin dyan sa nationality ni Mayor Alice Go. Tingin ko po yung susunod na mga yung mga magiging parallel investigation po ng mga NBI together with Department of Justice, doon po talagang medyo talagang malupitan ho. Tsaka madiinan ho. Sabi ni Winnie Side, Sir Mark, hindi ako yan ha. Next week daw, dadating ama niya sa China. O, tuloy. matulungan ng committee sa pag-iimbestiga. Opo. SNW, nabanggit nyo na lamang din ang original talagang focus dapat na inyong Senate investigation ay Pogo. Si Ginang Teresita Angsi, nagsabi naman ho siya na bakit daw ho yata parang pati personal na buhay nung Mayor Alice Go ay nakalkal instead na ma-focus sa issue ng Pogo. Alam mo, Jackie, unfair naman yung sinabi ni Mrs. Angsi dahil nasabi niya kasi doon, sarswela at hindi gumagawa ng research. Parang, ano daw? Yun yung sinabi ni Teresita Angsi? Na sarswela daw po? Yung pag-iimbestiga doon sa Pogo at hindi sila gumagawa ng research? Parang bagay yung kay Bato Di ba, Ma'am Imelda Tugano? Parang bagay yung kay Bato. Yung kay Bato, papel na Xerox. May puncher lang, kaya sabi ni Bato, okay yan, authentic yan. Oh. Tapos kapag nakita mo kung mag-imbestiga si Bato, hindi mo alam kung saan pupunta, kakaliwa ba o kakanan o didiretso ba. Di ho ba, mga kababayan? At ramdam na yung, doon mo mararamdaman talaga yung pagiging sarswela nila, mga bossing. Yung tipo bang, sige Morales, explain mo. Napakalayo nung i-explain, hahayaan niya lang. Tapos pag nasita si Morales, ang layo niya na. Sasabihin ni Bato, pasensya na ho, pinakinggan ko lang. Di ba? Tapos babanat si Bato, Comsec, may binanggit na pangalan nitong si Morales. Ipatawag yan. Hindi mo alam kung saan matatapos ho. Ito, kaila Senator Risa Ontiveros at Win Gatchalian, mga bossing, kada tanong, may inilalatag na mga, ebidensya. Kada tanong may inilalatag, may pinapakita mga papel. Kaya nga yung tinatanong si Mayor Alice Go Mga bossing, pag tinatanong, una, bago magtanong, wala po ako natatandaan na ganyang pangalan. Yung mga kasosyo daw niya. Kapag binasahan ni Senator Risa Ontiveros, mga kababayan, nung kanyang dokumento na kanyang ni-research,
biglang naalala na ni Alice Go. O di ho ba? Sasabihin, ano daw? Kaya din po ako mga kababayan, ang nakikita ko ho dito kung bakit kailangan usisain at alamin mismo kung bakit, no? Kung totoo bang Pilipino itong mayor ng Banban, mga bossing, para humalaman, no? Kung ito ba ay tanim China o tanim ba ng mga taga-Pogo? Nagagamit na ba ang politika ng Pilipinas ng mga taga-Pogo para proteksyonan yung Pogo nila? O maglalagay ng in-check dyan na kahit hindi naman talagang hindi Pilipino? Di ho ba? Yun yung dahilan kung bakit umaabot yung investigasyon nila diyan sa Senado sa pagkakakilanlan. Oh. Sa totoo lang, katakot-takot na research yung ginagawa ng ating mga staff. Katakot. Naniniwala ka doon, Oscar Buenaobra? Ken Sanwanti? Naniniwala kayo doon, katakot-takot na pagre-research ang ginagawa nila doon sa kanila? Yung kay Bato, wala eh. Yun yung sarswela talaga, mga kababayan. Ikumpara mo itong dalawang investigasyon ng Senado. Doon sa isa, comedy. Dito talagang mapapaganyan ka eh. Except na lang po, no, doon sa mga binibitawang salita ni Mayor Alice Go. Na kumbaga, paulit-ulit. Doon ka na lang matatawa, hindi ko po alam o hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero kay Bato, pagulungin mo o i-replay mo yung buong yung buong Senate hearing na yon, matatawa ka buong maghapon. lalo na matatawa ka doon sa mga magiging reaction ng mga DDS. Pag si Picoy na yung nagsalita. Oh. Kasi yung mga DDS sabi, eto na. Magsasalita na si Picoy, idadamay na si First Lady Liza Marcos. Ang ending pinikon si Bato. No, hindi ko po alam, hindi ko po lubos maisip, Your Honor, na papatol po kayo dito sa mga ganitong mga istorya-istorya lang na mga pang-uuto. Oh, 'di ba? Tagilid, balentong yung mga DDS doon eh. Tulay. Takot rin yung pag-aanalisa namin at kasama yung mga staff, hindi lang sa akin, no, kay Senator Risa, sa committee, at maraming gumagawa. Kaya hindi rin padalos-dalos yung pagbibigay natin ng mga statements. At ang nangyari dito sa pag-iimbestiga namin, naumpisahan sa Pogo, pero dahil nga meron kaming nakikitang money laundering, dapat malaman rin natin kung sino yung mga personalidad na konektado dito sa money laundering. Correct. At nakita nga namin na si Alice Go ay sa mga dokumento konektado dito sa mga Pogo. At dahil konektado siya, in-expand namin yung aming investigation at lumabas na itong mga koneksyon ng kanyang ama, yung birth certificate at iba pang mga Yun, mga kababayan, kung bakit umabot yung investigasyon ho, mga bossing, doon sa pagkakakilanlan mismo kay Mayor Alice Go.